Napagod na ako. Iyan ang paulit-ulit na bulong ni Mara habang nakaupo siya sa gilid ng kama isang gabi. Tahimik ang buong bahay pero ang isip niya maingay. Problema sa pamilya, kulang ang pera, pagod sa trabaho. At higit sa lahat, pakiramdam niya mag-isa siyang lumalaban sa buhay. Habang umiiyak siya, napansin niya ang isang lumang devotional book sa tabi ng mesa. Binuksan niya ito ng walang plano at doon tumapat ang mga mata niya sa verse, "Finally, be strong in the Lord and in His mighty power." Ephesians 6:10. Napahinto siya. Narealize niya, buong buhay niya, pilit niyang kinakaya ang lahat gamit lang ang sarili niyang lakas. Akala niya kailangan niyang maging matapang palagi. Kailangan niyang kayanin lahat mag-isa. Pero noong gabing iyon, unang beses siyang sumuko. Hindi sa problema, kundi sa Diyos. Sinabi niya, "Lord, hindi ko na kaya mag-isa, ikaw naman po." Hindi naman biglang nawala ang problema kinabukasan. Hindi rin agad gumaan ang buhay. Pero may nagbago sa puso niya. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Unti-unti siyang tumayo ulit. Unti-unti siyang lumaban ulit. Dahil doon niya naintindihan na ang tunay na lakas hindi galing sa sarili. Galing ito sa Diyos na hindi napapagod sumama sa atin sa bawat laban. Minsan akala natin mahina tayo dahil umiiyak tayo. Pero ang totoo, may lakas sa taong marunong lumapit sa Diyos kapag hindi na kaya. Kung pagod ka ngayon, ito ang paalala sa'yo. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng buhay. May Diyos na handang maging lakas mo kapag ubos ka na.